Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Pinautang ng French government ang Pilipinas ng 200 million euros o katumbas ng 14 billion pesos upang tulungan ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino na makakain ng mga masustansyang pagkain. Sa pakikipagtulungan ito ng Department of Finance at ng French Development Agency o AFD. Nilagdaan mismo ni Finance Secretary Frederic Go ang financing agreement kasabay ang pasasalamat sa AFD sa patuloy nitong pagsuporta at tiwala sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng Refuel Project, nasa 750,000 na pamilya ang tatanggap ng buwan ng food voucher na maaari nilang gamitin sa mga accredited retailers. Sa ibang balita, umabot na sa 200 or 329 million pesos ang halagaan ng tulong na naibigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kasama na rito ang 446,066 family food packs, 13,949 ready-to-eat food boxes at 5,647 non-food items na naipamahagi sa mga nasalantang residente. Pinakamarami ang nailaang tulong sa Central Luzon at Calabarzon region. Samantala, marami pa ring residente ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng masamang panahon. As of August 12, mayroon pang 22,000 pamilya ang tumutuloy sa mahigit 800 evacuation centers sa bansa. Sa iba pang balita, nagpapatuloy ang investigasyon ng Philippine National Police hinggil sa pinagmulan ng 5 kabaong na sinadyang iwan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila na may mga anti-China na mensahe. Ayon sa PNP, mayroon na silang lead at patuloy na biniberipika ang mga impormasyon. Samantala, iginit naman ni Grupong Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goytia na dapat malaman kung sino ang nasa likod ng paglalagay ng mga kabaong kung magkakaugnay ba ang mga insidente at kung may nalabag na batas o ordinansa. Iginit nito na dapat paghiwalayin ang pagkakakilanlan na naglagay ng mga kabaong sa mensaheng nais nitong iparating. Bagamat hindi pa malinaw kung sino ang nasa likod nito, malinaw anya ang sentimentong ipinapahayag nito, ang pangamba sa soberanya, teritoryo at seguridad ng bansa, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Maaalala, natukoy na ng Quezon City Police District ang driver ng van na umano'y ginamit sa pag-iwan ng kabaong sa Welcome Rotonda, Quezon City. Kasabay ng panawagan ng pambansang pulisya sa mga mamamayan na maging mapanuri sa mga impormasyon na nakikita may kaugnayan sa insidente para magdulot o para hindi magdulot ng kalituhan sa publiko. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.